Anyway, pag-usapan na po natin itong impeachment ni VP Sara Duterte. Bakit ko nasabing baka hindi na matuloy itong impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ha? Panoorin po natin ito. May mga kumukwestiyon kung dapat bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng mga House Prosecutor sa usaping ito? Jiggy, iginiit nga ng isa sa mga House Prosecutor na dapat pong tumawid sa 20th Congress itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos questionin nga kung maaari ba itong tumawid lalo kung nag-umpisa po ang impeachment trial ngayong 19th Congress. Ayon mismo kay Senator-elect at dating Senate President Tito Soto, maaari pa pong magkaroon ng debate kung pwede pa po itong gumulong sa 20th Congress dahil meron pong question kung may jurisdiction ba ang 20th Congress. Yun po yun eh. Yung po yung mga kababayan, kung may jurisdiction ba? 'Di ba? Yan ang tanong ngayon. Kung meron bang jurisdiction ang 20th Congress? Kasi ganito yan mga kababayan. Para ho sa mga hindi masyadong pamilyar ho sa 19th Congress, 20th Congress. Ano ba talaga? Hindi ba pare-pareho lang yan? Hindi kasi kahit naman ako noon hindi ko alam niya yung mga ganyan. 19 Congress, 18 Congress, 17. Ano ba talaga? Kasi makikita mo yan sa plaka, di ba? Yung plaka ng mga abusadong mga congressman, may 8. Tapos titingnan mo sa baba kung kailan siya naging congressman. Oh, yun, nandun yun. Itong kasalukuyan hanggang June 30, I think, is 19 Congress. Hindi lang ako sure kung hanggang kailan niya, pero alam ko hanggang June 30 yan eh. 19 Congress. Okay? Tapos, mapapalitan yan. Pagsimula na, pagbalik na, magiging 20th Congress na yan. Ibig sabihin, iba yung congressman ng 19th Congress, iba yung congressman ng 20th Congress. Pero may mga congressman na nag-reapply, ibig sabihin na nagkandidato uli at nanalo. So, may mga 19 Congress na maaaring magsilbi na sa 20th Congress. Okay. Pero ang punto kasi dyan, mga kababayan, kung ano man ang ginawa ng 19 Congress, yung mga congressman ngayon, hindi na yan makikarry over ng 20th Congress. Okay? So, kung ano man yung lintik na hearing, lintik na impeachment, hindi na dapat i-carry over yan sa 20th Congress. Kaya yung ginawang desisyon na inimpeach si VP Sara Duterte, parang nagpaso na. Tapos na. Halimbawa, yung sa 19 Congress, di ba, kinulong si Hidalgo, ba? Si Grijaldo, yan. Di ba, kinulong siya. Yung utos ng 19 Congress, mawawala na yan sa 20th Congress unless i-renew nila. Okay, unless ganon. Pero, hindi nila marirenew yun kung hindi na sino bang pumirma nun. Halimbawa lang, si speaker, napalitan siya. So, hindi na marirenew. Diba? Ganon yun. Maaring ganon yun. Unless i-renew ng mga kasama. Oh. So, ibig sabihin, mga kababayan, ganon din po sa impeachment. Sa impeachment, hindi renewal. Sa impeachment, dapat na naman nilang pagbotohan. Na-gets ninyo? Kasi paano ba na-impeach sa Kamara si VP Sara Duterte? Pinagbotohan nung 19 Congress. So, ang bumoto noon, 19 Congress. Makikarry over pa ba yan sa 20th Congress? Iyan yung kini-question at tinatanong ng ilang mga eksperto, lalo na mga abogado, kasi naintindihan nila, iba ang 19th, iba ang 20th, di ba? Kaya lang, posible rin mga kababayan, dahil nga po sa, alam mo naman, sa pamahalaan natin, wala nang imposible dito eh. Kahit labag sa batas, talaga nga namang susuwayin nila, di ba? Yun ang tanong dyan. Pero now, there will be questions kung itutuloy pa ba ang impeachment. Yan ho ang ating aabangan. At sa tingin ko parang malabo na. Una-una, ang dami na hong napalitan dyan at baka pa nga mapalitan yung speaker. Hindi natin alam. Sa paggulong ng impeachment trial na nagsimula po sa 19th Congress. Ayon naman kay isa sa mga House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, dapat pong magtuloy-tuloy ang paglilitis kay VP Sara kahit pa po tumawid sa 20th Congress. Pero tandaan natin na kapag nagtapos ang 19th Congress, ang nagtatapos lang ang aming legislative power. Hindi na... Ito naman yung paliwanag ng isang congressman, okay?
Yung legislative power lang daw. Tapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. Natanong din kahapon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa impeachment ni VP Sara. Iginit ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara, pero hindi niya raw sasabihan ng mga mambabatas kung ano ang dapat gawin. Narito ang kanyang pahayag. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Walang naniniwala sa'yo. Hindi. Alam mo, Brad, bakit lagi mo sinasabi na how many times I would say that? Sa salita ni Aling Claire, paulit, ulit. Bakit? Bakit paulit-ulit? Alam mo kung bakit? Kasi walang naniniwala sa'yo. Hindi mo na kailangan paulit-ulitin kung pinaniniwalaan ka ng tao. Simple. Simple analogy. Halimbawa, may nangutang sa'yo. Di ba? Mara, inutang mo. Halimbawa, utang mo, bayaran ko yan next month. Sure kang babayaran mo yan next month? Oo, sure ka. Sure ako. Hindi nga, basta next month, kailangan bayaran mo yan, ha? Sure ka dyan, ha? Oo nga, kulit mo. Bakit pinaulit-ulit? Kasi, baka hindi siya nagbabayad ng utang. Parang yung isang congresswoman, di ba? So ano ibig ko lamang sabihin? Kaya pinauulit sa yung impeachment na yan kasi walang naniniwala sa iyo. Anong proof? Kasi nangyari. Kaya hindi naniniwala yung tao sa iyo kasi nangyari. At isa pa, number 1 na pumirma, yung anak mo. Kung number 1 pumirma yung anak mo, don't tell me. Yung anak mo, walang kinalaman sa'yo? Malabo yan. Sabi nga nila, lagi daw kayo sabay niyan eh. Dumi na naman ang isip nyo. Sabay kumakain. Kayo naman kala nyo kung anong sabay, ha? Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Lahat daw ng kakampi niya. Hindi pumirma. Number 1 pumirma. Sino? Si Sandro. So, hindi mo kakampi? Ano to, rebelde anak mo? Gago! Hindi, di ba? Simpleng-simple. Hindi mo kakampi, hindi pumirma. O, sabi mo yon. Bakit pumirma yung anak mo? So, ganun kayo? Hindi mo siya kakampi? Huwag na kayo magsama. Ba't tayo sasama kayo sa Malacanang? Panay pa party nyo? Pictorial pa kayo. Kala mo naman, nasaya-saya nyo. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Sang-ayon naman si Defensor na hindi Grabe, no? Ay, nako. dapat makialam si Pangulong Marcos sa impeachment. Yan ay para maiwasang maimpluwensyahan ang mga uupong senator judge. Jiggy, sa ngayon pinaplansya na ng Senado ang guidelines para sa media coverage sa impeachment trial. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Ayan. So, yan po yung balita na yon na mukhang hindi matutuloy. Kasi nga daw, dahil dun sa may mga question kahit nga daw si Senator Soto, mukhang yun ang dating nung sa balita na yan. Kine-question din yung ano. Actually, una ko narinig din yan na senador ay si Marcoleta. Narinig ko kay Marcoleta yan. Ki-questionin niya ata yung impeachment. Dahil sa, una yung proseso, may mali dun sa proseso. Pangalawa, dahil din dun sa ano po, sa 19 Congress yun. So, we would see. Kasi ito, maganda tong argumentong inilabas po ni Panelo tungkol po dito sa issue na kung matutuloy ba o hindi ang impeachment. Have you spoken to VP Sara recently? No. No? What do you make, what do you make of the complexion of the new Senate now and the possibility that
she may be acquitted, is what everybody is seeing based on the numbers. Alam mo, as early as 3 months ago, wala pa yung mga arrest na yan. Sinasabi ko na yan. Hindi ako natatakot yan sa impeachment. Unang-una, may problema ka sa impeachment. May legal issue sa nakapending yung Supreme Court. Kasi nga, yung final nila is the 4th or the 5th impeachment complaint. That is a violation of the process. Kailangan kasi one complaint within a year. Ilan na ba yan? Ang final nila, yung pang-4 o pang-5. Kasi ang ginawa nila, kinonsolidate nila yung mga ibang complaints. Ginawa nilang isa. Yun ang final nila. Number 2, the House of Representatives, as I repeatedly said, So yun, di ba? Isang issue yan eh. Yung 4 na complaint, hindi nila dininig yung 1, 2, and 3. Tumalo na kagad sila doon sa 4th. Which is mali yun. Di ba? Maling-mali yung ganong klaseng proseso. Dapat dinggin mo muna yung 1st, 2nd, and 3rd. Wala namang record na dininig daw yun. in my show. It's not a continuing body. Natapos sila eh. Hindi naman sila kagaya ng Senado na continuing kasi may 12 na naiwan. So, Oh. So, yun ang pinagkaiba. Sa Senado, continuing dahil nga naman may naiwan na 12. Kasi 12 lang naman na nire-re-elect eh. So, yung House, lahat sila nag-ending. So, for you to sit on the 20th Congress, you have to be re-elected. So, ibig sabihin, hindi talaga continuing yung pagdating po sa mga desisyon ng House. may problema ka na naman doon. Wala silang jurisdiction. That is precisely why the lawyers of Inday Sara, including my son, yung anak ko ang nag-umpisa niya, mag-truce na lang tayo. Ina-advise niya, pati yung mga abogado, sama-sama sila. Pwede naman kasi na yung mga senador, pwede nilang i-dismiss dahil wala silang jurisdiction on the 2 grounds I mentioned. Pangatlo, they will like the truce and dismiss the case. You know why? Because these are politicians. They will not go against the tide. Yung Pilipino ayaw ng impeachment eh. Kaya hindi sila, ayaw nila ng impeachment. Ganon din si Presidente Marcos, hindi ba sinasabi niya, hindi ako makikilap. O di lang maganda. So you're saying, pag yung bagong Senado nag-convene na, right from the get-go, i-dismiss na. Hindi, yun ang isang option. Yun ang sinasabi ni Inday eh. Yung mga abogado niya, kung maaari, huwag na tayong tumuloy. Pero sabi niya, I don't want a truce, I want a bloodbath. Bakit niya sinabi yun? They started the bloodbath. Siniraan siya ng siniraan. Pinersecute silang mag-ama. Kaya sinasabi niyo, illegal, ganito. O di sige, pakita niyo yung ebidensya, lalabanan namin kayo. Yun lang naman ang ibig sabihin niya. But you know, I've been saying, regardless of the outcome of the elections, walang mangyayari dyan sa impeachment, assuming na matuloy. Bakit? Kasi yung mga senador na yan, they will not risk their political careers. Pag ang alam nila na ayaw ng taong bayan ng impeachment, boboto ng absurdo yan. Tandaan mo, hindi totoo na judges will be voting on the basis of evidence. Kalokohan yun. This is a game or a contest of numbers. Pag marami sila at nakikita nila na ang tao magagalit sa kanila, tandaan mo nagalit ang taong bayan, bumaliktad, mga bumaliktad kay PRD, lumagapak lahat. O lalo nilang makikita ngayon, ako mahirap ito. Mahirap natin kontra ito. O kaya, what na yan? Attorney, on the other hand, maraming nagsasabi, hantayin lang ng taong bayan. Pag nakita nila yung ebidensya, baka magbago yung kanilang isip. You've mentioned that you're... Mas lalo nga sila makukumbinsi na isang malaking katarantaduhan. Bakit parang ganun ang inclination mo na pagka nakita nila ebidensya, mas makikita nilang guilty si VP Sara Duterte? Ako nga, gusto ko nga tumuloy-tuloy yan eh. Para malaman talaga ng taong bayan at makita. Kaya nga, mismong si VP Sara Duterte, I want a bloodbath. Na-excite po ako dun eh. Kasi sigurado ako marami siyang pasabog dyan. Gusto niya talaga ng matuloy eh. Kahit nga yung abogado nga, sinasabi nga ni Panelo, kahit yung mga abogado ni VP Sara Duterte, tila ayaw na rin. Parang questionin yung papaano na ipasayan or meron bang jurisdiction ng 20th Congress, whatsoever. Pero si VP Sara Duterte, ayaw niya.
Gusto niya matuloy, ibig sabihin. Gusto niya talaga ng bloodbath, di ba? Yun nga po yung sinasabi niya. Oh, kaya sa akin lang ito'y komento ko lang naman. Sa tingin ko, pag lumabas yung mga ebidensya, mas lalong lulubog itong si Marcos.